Mapalad ang nag-iingat sa salpusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyak at aning ganap. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kaniya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay hindi kami naaalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumugot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunpamay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa." Ani Jesus, "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa niya ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kung hindi, sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Narinig po natin sa unang pagbasa ang katapatan at matibay na pananampalataya ni Shadrach, Meshach at Abednego, na kapwa mga kaibigan ni Propeta Daniel. Noon pong kapanahunan nila, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pagkakaalipin sa Babylonia. Pinipilit po silang sumamba sa malaking ribultong gawa ni Haring Nabucodonosor at doon ay magpapatihulog. Nanindigan naman silang ang tanging sasambahin lamang nila ay ang Panginoong Diyos ng Israel. Dahil dito, nagalit ang hari at hinatulang sunugin ang kanilang katawan sa loob ng pugon na pinainitan ng 7 beses. At nang sila'y maitapon na sa nagliliyab na apoy, napansin ng hari na tila baga may isang lalaking katabi nilang 3. Kaya tinanong niya ang mga lingkod at sa gayon ay inutos na patayin ang apoy ng pugon. At dito'y pinuri
ni Haring Nabucodonosor ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego na siyang Diyos ng Israel. At siya ang ating Panginoong Diyos na patuloy na gumagabay at inaakay tayo tungo sa pamamaraan ng kabanalan. Ang ating ebanghelyo naman ngayon ay tungkol sa patotoo ni Jesus, tungkol sa kaniyang sarili bilang anak ng Diyos. Anumang paliwanag niya sa mga Hudyo, tila baga sarado na ang kanilang puso at pag-iisip. Ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin nila matanggap. Patuloy nilang sinasabi na sila ay mula sa lipi ni Abraham. Subalit kung sila nga ay totoong mula sa ninuno ni Abraham, bakit nila gustong ipapatay si Jesus? Maliwanag na taliwas ang kanilang paniniwala sa takbo ng kanilang kaisipan. Dahil kung ipinagmamalaki nila na sila ay mula sa ninuno ni Abraham, hindi dapat sila maghangad ng masama laban kay Jesus. Ito marahil ang nais ipaliwanag ni Jesus na ang kanilang pananampalataya dapat pinatutunayan sa gawa. Kaya nga, kung ihahambing natin ang kwento sa unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, ay may malaking pagkakaiba. Sa unang pagbasa, hindi takot mamatay sina Sadrach, Mesach at Abednego alang-alang sa kanilang pananampalataya. Higit nilang ipinamalas ito sa kanilang mga gawa, hindi lamang sa kanilang pananalita. Sa kabilang banda, ang mga Hudyo naman ipinagmamalaki lagi ang kanilang pananampalataya, subalit laging kapos sa gawa. Kadalasan sila pa itong mapagmataas at masama ang binabalak sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong lahat na ipamalas ang ating pananampalataya hindi lamang sa salita, kung hindi maging sa gawa. Uulitin ko po, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan ang bawat isa sa atin na ipamalas at ipakita natin ang ating pananampalataya hindi lamang sa ating mga salita, kundi masigit sa lahat sa pamamagitan ng ating paggawa. Ang taong may pananampalataya, pumapanig sa totoo at tama, at hindi kailanman naghahangad ng masama sa kaniyang kapwa. Ang ating pananampalataya kay Jesus Nazareno ay siya nawang magtulak sa atin upang maging mapagmahal sa katotohanan. Amen.